Happy Sunday! Ayan, so nasa bahay po ako because it's Sunday. Pero in 1 hour, alis din ako kasi meron akong ka-meet. Char. Yung tinulungan ko ng amo, gusto daw niya akong i-treat. So sabi ko sa kanya, wag mo akong i-treat, magkikibi tayo. Di ba? So, ganun dapat, char. So, alam nyo guys, meron akong i-share sa inyo. Medyo stress talaga ako ngayon, char. Ang gusto ko lang i-share sa inyo kasi first time itong nangyari. Okay? Ginawan ko ito ng video para ma-share ko sa inyo at lalong-lalo na mapanood ito ng ating mga kababayan na nag-apply papunta dito sa Romania. Okay? Shout out sa inyong lahat para po sa inyo ito. Kasi ang hirap maghanap ng amo, di ba? Ang hirap ma-select. Ang hirap talaga. So, ibig sabihin, kung ma-select ka, blessed mo, kung ma-select ka kaagad, di ba? So, sana, bago kayo mag-apply, talagang ready na kayo papunta dito sa Romania, okay? So, para sa mga bago dito sa aking channel, my name is Lisa. I'm from Philippines. I'm currently working and living in Romania. Isa pa akong resident dito. Isa po akong permanent resident, hindi president. Ayan. Mayroon po akong sariling agency. Dito sa Romania, ang agency ko po ay legal. Pagdating po sa labas ng bansa, pagdating ng galing ng Pilipinas, mayroon po akong tie-up na nag-aasikaso ng ating mga papel. So, ibig sabihin, legit po tayo at legal. Okay? Mayroon po akong tie-up dito sa Romania. Hindi po ako pinapabayaan ng aking mga kaibigan. Marami akong kaibigan dito ng mga tie-up ko. So, rest assured tayo po ay legit. Okay? Nasa tamang tao po kayo. Nasa tamang kamay kayo. Diba? Kung medyo natatagalan tayo, humihingi po ako, kami na aking team ng paumanhin. Sana po pasensya or patience ang ating gawing kapital dito. Hindi po kung ano-ano ang ating mga sinasabi. Di ba? Ang importante po, hindi po kami scammer, hindi po kami nang-i-scam. Nandito kami sa Romania. Pag nandito kayo sa Romania, anytime pwede kami makipag-meet up sa inyo. Hindi po kami manlilin lang ng kapwa. Lalong-lalo na po kung ito ay kapwa OFW kasi napakahirap po maghanap ng pera. Okay? So, ang i-share ko sa inyo ganito yan. Meron kaming aplikante. Siyempre, di ba, pag nag-process tayo ng papers, it will take a few months talaga. So, ibig sabihin, 8 months. Doon, umano ng 8 months kasi nga sa immigration tayo nagtaga. So, ang pag-asikaso ng papel ni kabayan ay umabot ng 8 months. Okay? So, umabot na ng 8 months, ready na lahat. Lumabas na yung kanyang working permit dito sa Romania. Na-apply namin siya ng visa. Lumabas na ang kanyang visa. Pag lumabas na ang ating visa, ibig sabihin yan, ay ready na tayo umalis papunta dito sa Romania. First time po namin itong naka-experience. First time ko at ng aking team naka-experience. Mayroon tayong kababayan na paalis na dapat kasi okay na lahat ang papers niya. Tapos na lahat ang papers niya, talagang kailangan na lang niyang mag-step down sa aeroplano at mag-fly papunta sa Romania. Guess what? Si kabayan ayaw pang umalis sa amo. Si kabayan gusto pa niyang mag-extend ng few months. Pero, nung hindi pa tapos ang kanyang papel, halos every week siya nagmi-message, anong update sa papel ko? Anong update sa papel ko? Anong update sa papel ko? Okay? So kami naman, syempre, talagang ginagawa namin ng paraan as long as kaya namin, madaliin, di ba? So, okay na lahat. Syempre, ngayon na okay na lahat, ready to fly na nga siya, ang employer dito sa Romania, nagtatanong na kung kailan siya darating. So, ibig sabihin, expected din ng amo kasi nga nag-antay ng ilang buwan, di ba?
So ngayon, ang dami kong stress kay kabayan kasi sabi ko magpaalam ka na sa amo mo. Sabihin mo, basta bago ka kasi nag-apply dapat alam mo 'di ba? Dapat alam niyo 'yan bago kayo mag-apply. Paano kung nandiyan ka pa sa amo tapos lumabas ang visa mo, 'di ba? Dapat inisip niyo 'yan. Hindi ngayon na tapos na namin lahat ng papel mo, kami pa ang nai-stress kung anong gagawin mo para ka lang makaalis diyan. So I don't think sa inyo, tatanungin ko po kayo, sa palagay niyo po ba, kargo pa namin ito? Kasi si kabayan, hinihingian kami ng mga pwede namin gawin na payagan siya ng kanyang amo. So parang hindi na namin saklaw yan Bago kayo kasi nag-apply, dapat alam nyo na kung anong gagawin nyo pagdating ng visa na paalis na kayo, di ba? Ngayon, ang problema ang amo ko nagmi-message araw-araw na lalo na sa akin. Kailan siya darating? Kailan siya darating? Kailan siya darating? Sabi ko sa kanya, kabayan, please tawagan mo yung amo mo dito sa Romania. Kasi dito palang sasablay tayo, iisipin ng amo dito sa Romania na nagsisinungaling tayo. Okay? Huwag po natin itong gagawin. Inuulit ko po, pag nag-apply po kayo or kahit saang bansa, isipin nyo yan ang pwede mangyari. Na pwedeng mapaaga, pwedeng malate ang alis ninyo. Okay? Pero pag ganitong sitwasyon, kasi ang amo dito sa Romania, mag-iisip yan, bakit? Nag-ante ako ng ilang buwan. Tapos ngayon palis na siya, ayaw pa niya. So parang, dyan pa lang ikaw ang sasablay, hindi kami. Mag-iisip sila, bakit ganun? So parang, ano ba sa palagay niya sa atin? Yung parang naglalaro ba siya sa atin dahil paalis na siya, tayo pa niyang umalis, ayaw niyang iwan ng kanyang amo. First time talaga, kasi sa lahat ng ating mga kababayan, Diyos ko Lord, mga excited lahat umalis, ito talaga si kabayan, gusto pang mag-extend ng few months. Sinabi ko sa kanya kagabi, nasa sayo na yan. Ang problema dyan, kung bitawan ka ng amo dito sa Romania, kasi back to zero ka. So, kumusta ang mga nagastos? Diba? Inuulit ko po, bago kayo mag-apply papunta dito sa Romania, kahit kanino mang agency, wala pong problema yan. Pero, dapat alam po natin ang ating obligasyon, okay? Pagdating po sa mga ganito na dapat ka nang umalis, huwag mo nang ibigay yan sa agency mo kasi kawawa din naman na sila pa ang kakargo, di ba? So, inuulit ko, please, be serious po tayo. Kahit kaninong agency kayo mag-apply, kahit sinong agent kayo mag-apply, kahit kanino. Importante po, legit. Okay? So, be smart. Yun lang. Sa mga nagtatanong po kung saan ako pwedeng i-message, Sama Recruitment Agency po. Sirili by Blue. Check po tayo from Meta. Okay? So, maraming salamat. Bye!